2 araw na rin ang lumilipas mula nang manggaling dito si Marlon, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako umuuwi at nagkukulong lang sa kwarto ni River. Did call Jeffrey though. Sinabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala at huwag muna akong hanapin. Pinilit ko rin sa kanya na okay lang ako para hindi niya tawagan ang mga magulang ko o si Marlon. Bumukas ang pinto ng kwarto, bumungad si River. Nakita ko ang pasa sa pisngi nito at ang pumutok niyang labi. Pinagluto kita ng ginataang beef. Mainit-init pa. He smiled at me pero wala akong ganang kumain kaya inilingan ko siya. Nagbuga siya ng hangin at saka lumapit. Yakap ang sarili, umiwas ako ng mukha sa kanya. You need to eat, Saga. Kahit wala kang gana, pilitin mo. For your baby. Hindi ako kumibo. Nakatulala pa rin ako habang nakatingin sa kawalan. I still think of Marlon, sometimes. Iniisip ko kung paano ba kami maghihiwalay nang hindi na nagkikita. I don't want to see him anymore. Masyadong masakit ang ginawa niyang ito sa akin. Saga, nakahanda akong panagutan ang bata. He caught deny attention with what he said. River. Alam kong mahal mo pa rin si Marlon. But I'm willing to wait. No, eh. Saga, pananagutan ko kayo. Kinuha niya ang kamay ko. Hindi ako mayaman, wala akong maipagmamalaki, pero pipilitin kong bigyan kayo ng maganda at masayang buhay. River, don't do this. Alam ko kung gaano kahirap umasa sa isang tao na umasang mamahalin ka rin niya pagdating ng araw. Aaminin ko, masama pa rin ang loob ko sa iyo, but I still see you as a friend. Ayaw kong pagdaanan mo iyon. Handa akong masaktan para sa iyo. Malungkot niya akong minitian nang muling magtama ang mga mata namin. Saga, mahalaga ka sa akin. Ayaw kong iwan ka sa oras na kailangan mo ako. He took Delai's hand and gently caressed it. Used me to forget him. Nagdesisyon akong pumayag sa gusto ni River na lumabas muna kami ng apartment niya para maarawan ako. Pagkatapos niyang masiguro na wala si Marlon sa paligid, lumabas kami at naglakad-lakad. We went to the park and stayed there. May dala siyang picnic basket na puno ng pagkain. Gumawa siya ng chicken and tomato sandwiches and apple juice. Wala pa rin akong gana pero pinilit kong kumain. Pinilit ko ring ngumiti at pinakisamahan siya dahil maisagot na ako sa proposal niya sa akin. Thanks for the food. Masarap. You don't need to thank me. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil kumakain ka na. Malungkot akong umiti sa mga sinabi niya. I looked at him with sad eyes and let out heavy sigh. Napakabait at napakamapagmahal mo, River. Kung makakahanap ka ng babaeng mamahalin, she will be so lucky. And a lot of women would envy her. Natigilan siya sa pagliligpit ng pinagkainan namin. Nagtatakang tumingin siya sa akin. Babalik na ako kay Marlon, gagawin ko na ang dapat kong gawin. At sisimulan ko sa iyo. Saga, hindi kita kayang mahalin at hindi ko rin kayang ipaako sa iyo ang batang ito. I want you to find someone who can love you the way you deserve to be loved. And that's not me. Nagbawi siya ng paningin at matagal na natahimik. I can wait. No, hindi ako darating. Saga. Naluluhan niya akong tiningnan. Panay-iling siya sa akin. Huwag mong gawin ito. Ngumiti ako ng malungkot. Siguro, kung nauna ko lang nakilala si River, baka siya ang minahal ko. Hindi naman siya mahirap mahalin. But I am married to Marlon and my heart still belongs to him. Babawin ko muna ang puso ko bago ako magbagong buhay. I need to let go of everything for this child. Ayaw kong masaktan at magdusa siya katulad ko. Alam kong hindi matanggap ni River ang desisyon ko, but he still respect it. Lumabas na kami ng park. I already said goodbye to him, kaya papara na sana ako ng taxi para umuwi, pero isang van ang tumigil sa tabi namin. Bumukas ito at lumabas ang ilang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang palihim na tinutukan ng isa ng arma sa tagiliran si River. Pumasok kayo sa loob kung ayaw niyong masaktan. Nag-aalalang nilingon ako ni River. Leave her. Ako lang ang kailangan niyo. Tumingin sa akin ang lalaki. Nakita na niya kami. Hindi namin siya pwedeng iwan. Huwag, please. Pasok.
Wala kaming nagawa kundi pumasok sa loob ng van nang kasahin nito ang barel na hawak. Takot na takot ako nang lagyan nila kami ng piring sa mga mata. Ilang ulit na nakiusap si River na pakawalan ako pero hindi sila narinig. Sabing tumigil ka na. Malakas na iisi ni River na ikinatili ko. Please, don't hurt us. Susunod kami sa gusto nyo, umiiyak kong sabi. Hinanap ng mga kamay ko si River at mahigpit siyang hinawakan sa braso. Para patigilin sa pagsasalita. Makalipas ang mahabang oras, ibinaba na nila kami. Doon sa mismong binabaan namin, pinaluhod nila kami sa madamong lupa. Nang tanggalin nila ang piring sa mga mata ko, napansin kong madilim na sa paligid. At nasa lugar kami na walang kabahay-bahay. Sino ba kayo? What do you want from us? Sa iyo, wala. Sa lalaking iyan, mayroon. Natigilan ako nang lumapit ang isang lalaki. Nagbigay agad ng daan ang mga tauhan niya sa kanya. He's familiar. It was Mr. Verzosa. Napasigaw ako nang bigla nitong sinuntok si River. Hayop ka. Pinalampas ko na ang ginawa mo noon, pero nakikipagkita ka pa pala sa asawa ko. Hindi na kami nagkikita, matapang na sagot ni River. Ngumisi si Mr. Verzosa. Nilahad nito ang kamay sa isang tao nito. He gave him an envelope. Nang buksan iyon ng matanda, tinapon nito sa lupa sa harap namin ang mga larawan. Natigilan ako nang makita ang mga pictures ni River kasama ang asawa nito. Ito iyong araw na nakita ko sila sa donut shop. Napatingin ako kay River. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Walang nangyari sa amin. Nakakalokong tumawa si Mr. Verzosa. Of course, walang nangyari sa inyo. Yan din ang sinabi niyo noong abutan ko kayo sa labas ng motel. Wala ngang nangyari sa amin. I was hired to get her trust but that's it. Pinagmukha lang naming may namagitan sa amin pero napasinghap ako. Hindi nito natapos ang sinasabi ng muli itong suntukin ni Mr. Verzosa. Dumudugo na ngayon ang ilong at mga labi ni River pero matapang pa rin niyang sinalubong ang mga mata ng matanda. Kahit patayin mo pa ako, walang magbabago sa sagot ko. Walang nangyari sa amin. Papatayin talaga kita. Kinuha nito ang barel mula sa tao nito at itinutok kay River. Napatili ako. Please, wag po. Maawa kayo. Sa sinabi ko ay napatingin sa akin ang matanda. Kumunot ang noo nito nang makilala ako. Hindi ba ikaw ang asawa ni Marlon Cordova? Ibinaba niya ang baril at lumapit sa akin. Get away from her. Hindi nito pinansin ang sinabi ni si River. Anong ginagawa mo't kasama mo ang lalaking ito? Don't you know what kind of person is this man? He's a con artist. A manipulator. Para sa pera, nakahandang sumiping sa mga matrona ang hayop na ito. Kaya pati asawa ko pinatulan. Wala ngang nangyari sa amin. Sandali nitong nilingon si River bago niya ako muling tiningnan. Huwag mong sabihin sa akin, may relasyon kayo. Bigla itong tumawa ng malakas, pagkatapos ay natahimik na naman. Pero imposible namang may relasyon kayo. Your husband, Marlon, came to me and begged me to give him the land and building this animal is renting. Do you know that? Matagal akong natigilan sa narinig. Binili niya sa akin sa 10 beses na halaga ang lupa at gusaling iyon para lang ibigay sa lalaking ito. Hindi si Marlon ang bumili ng lupa at building na iyon sa dating may-ari. No, Lee. Umailing si Mr. Verzosa. It was me. Palalayasin ko sana roon ang lalaking ito, pero pinilit ako ni Marlon na ibenta sa kanya. Natigilan ako nang marinig ang lahat ng sinabi ni Mr. Verzosa. Ibig sabihin, hindi si Marlon ang gustong magpalayas kay River, it was Mr. Verzosa. At si Marlon pa ang tumulong at bumili ng lupa at building para maibalik ito. Nagkatinginan kami ni River. Halata rin na nagulat siya sa mga nalaman. Mr. Verzosa, nagmamakaawa ako. Do whatever you want to me, but let her go. Wala siyang kinalaman dito. Talaga, nang insultong saad ni Mr. Verzosa. Sa isang pitik lang ng kamay nito, lumapit ang mga tauhan niya at sinimulang bugbugin si River. Sunod-sunod sa pagpatak ang mga luha ko habang nagmamakaawa na itigil nila ang kanilang ginagawa. Stop it. Stop. Mapapatay niyo siya.
Halos mamalat na ang boses ko sa kasisigaw pero hindi man lang ako pinansin ng mga ito. Tumigil lang sila nang biglang may dumating na 4 na kotse at huminto malapit sa amin. Hinanda agad nila ang mga baril nila, pero pare-pareho kaming natigilan nang makita ang lalaking umibis ng sasakyan. Marlon, bulong ko. Lumapit si Marlon kay Mr. Verzosa, kasama si Ross, ang isa sa mga matalik niyang kaibigan. May kasama rin silang mga lalaki na pawang may mga dala ng barel. This is none of your business, Cordova. Leave. Tumingin sa akin si Marlon. Mahinahon lang siya. You dragged the wife into this mess. It is his business. Magkaibigan tayo sa negosyo, pero hindi ko maipapangako iyon sa ganitong bagay. Minsan ka nang nakialam. Lumapit si Marlon kay Mr. Verzosa at may binulong. Sandaling natahimik ang matanda. Maya-maya ay sumama ito kay Marlon sa hindi kalayuan at nag-usap ang dalawa. Nangilid ang mga luha sa pisngi ko. Takot na takot ako na baka ano ang gawin nila kay Marlon. Baka bugbugin nila ito. Pero makalipas ang ilang minuto, bumalik sila ni Mr. Verzosa, mas mahinahon na ang matanda kumpara kanina. Pasalamat ka bata, kung hindi dahil kay Marlon, ngayong gabi ka na sanang paglalamayan, kinilabutan ako sa sinabi ni Mr. Verzosa kay River. Sumenyas ito sa mga tao niya at sumunod naman ang lahat ng mga ito. They all went back to their cars and left. Mabilis akong tinulungan ni Marlon para makatayo. Nilingon ko si River. He smiled at me. Sumama ka na sa kanya. You need to get out of here. Pero paano ka? I'll be okay. Umiti siya ulit sa kabila ng mga sugat at dugo sa buong mukha niya. Hinapit ako ni Marlon papunta sa kotse niya. Hindi ako nagsasalita pero pilit ko siyang pinipigilan sa paglalakad. Panailingon ako kay River. Saga, please. Hayaan mo munang mailayo kita sa lugar na ito. River's gonna be fine, I promise. He looked at me straight in the eyes. Tumango ako at napipilitang sumakay ng kanyang kotse. Paano mo na lamang nandito kami? Binasag ko ang katahimikan habang nasa bahay kami pauwi. May binayaran akong tao para magbantay sa labas ng apartment ni River. Nagpakawala ako ng hangin. Kaya pala, pagdating namin sa bahay, dumiretso kami sa poolside. Binigyan niya ako ng tubig na maiinom na agad ko naman tinanggap at inubos. Ilang minuto kaming binalot ng katahimikan bago nagsalita si Marlon. I paid him. I paid River to get your trust. Naibaba ko ang hawak kong baso. Agad na nag-init ang gilid ng mga mata ko. I paid him to make you fall for him, para ipakita sa lahat na ikaw ang nagloko, at para paburan ako ng korte, diretsyo niyang pag-amin. Nangilid ang mga luha sa pisngi ko. Paano mo nagawa sa akin iyon? Nakaupo ako sa isang metal poolside chair, kaya bumaba si Marlon para pagpantayin ang mukha namin. Kasalanan ko ang lahat. I'm an asshole, self-centered jerk. Wala kang kasalanan, Saga. You did nothing wrong, ako ang may problema, ako lahat ang may kasalanan. Pilit akong tumingin sa ibang direksyon para maiwasan siya, pero kahit anong pag-iwas ang gawin ko, nandito pa rin ang sakit. Saga. He tried to hold give a hand, pero parang bulkan na biglang sumabog ang galit ko. Malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Hindi pa ako nakontento dahil muli ko pa siyang sinampal at pinagsusuntok sa dibdib. Minahal kita, mahal na mahak kita. Paano mo ito nagawa? Napakasama mo. 11. Iyak ako ng iyak habang tinatanggap lang ni Marlon ang lahat ng mga sampal at masasakit na salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ko na mapigilan ang galit sa dibdib ko. For 2 years, nagtiis ako dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya kong tanggapin ang pagluloko at masasakit na salita, pero ang palabasin akong masamang babae. I hate you. Sana hindi na lang kita nakilala. Sana hindi na lang kita minahal. Nakita ko sa mga mata niya na nasaktan siya sa sinabi ko. Pero ang masaktan siya ng ganito, ang nagpabawas sa sakit na nararamdaman ko, kaya patuloy akong nagsalita nang hindi nag-iisip. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon, hindi na lang sana kita minahal. I hate you. I hate you so much. Mariin akong pumikit nang maramdaman ang biglang panlalabo ng mga mata ko. Saga. Napahawak ako sa ulo ko nang maramdaman ang matinding pananakit doon.
Marlon cupped the face. Saga, ang taas ng lagnat mo. Bigla niya akong binuhat at itinakbo sa loob ng mansion. Nasa may hagdan na kami nang tuluyan akong mawalan ng malay. When regained consciousness, nakahiga na ako sa kama sa loob ng kwarto namin. May basang tuwalya sa noo ko at hawak din ni Marlon ang kamay ko. Mahal, are you awake? Nawalan ka ng malay kanina. Nakita ko ang gwapo at nag-aalala niyang mukha. Muli akong pumikit at bumaling sa malayo. Alice. Ayaw kong makita ka, malamig. Kung turan. Babawiin ko sana ang kamay ko pero mahigpit niya itong kinapitan. Saga, please bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, huling pagkakataon. Hindi na ako magluloko, mahal. Hindi na ako mambababae, hindi na kita sasaktan. Nakita ko ang ilang ulit niyang paglunok habang nagpipigil ng mga mata niya. Pinilit kong maging matigas. Ayaw kong magpaapekto sa kung anumang palabas ito. I can't forgive you. Masyado mo akong nasaktan, Marlon. Matagal siyang nawalan ng imik. Hawak pa rin niya ang kamay ko. Then, can you please be honest with me? Mahal mo ba siya? Pumasok sa isip ko si River. Hindi ako sumagot. Mahal mo pa rin ba ako? Hindi rin nakasagot sa tanong na iyon. Malungkot na umiti si Marlon habang tumatango. God, I'm such an asshole. Bakit ba ngayon ko lang nakita ang halaga mo? Napuno ng mainit na luha ang mga mata ko kaya mabilis akong pumikit para itago ito. I don't deserve you. Kinuha niya ang kamay ko at may inilagay roon. Pasimple ko itong tiningnan, it was his wedding ring. Matagal akong nakatitig dito habang hinihintay ang muli niyang sasabihin. He looked devastated. Nakasabunot ang isang kamay sa buhok niya at mariin siyang nakapikit. I'm giving you the option, Saga. You can leave me anytime you want. Pakiramdam ko, muling nabasag sa. Dalawa ang puso ko. Alam kong doon kami papunta, but now that it's happening, I'm hurting more than I expected. Kinuha niya ang kamay ko at marahan itong hinawakan. Just promise me, you'll be happy. You gave me your heart and you treated me as your world. But all gave you was a heart touch. I don't deserve you, Saga. Mabilis kong pinahid ang luhang naglanda sa pisngi ko. Wala siyang karapatan sabihin ang mga bagay na iyon. Kung mayroon man siyang dapat na gawin matapos ng lahat ng mga ginawa niya, iyon ay ang humingi ng tawad sa akin. At hintayin akong mapatawad siya. Pero pakiramdam ko sa ginagawa niya ngayon, atat na atat pa siyang hiwalayan ako. Kung iiwan mo ako, can I ask you a favor before you go? Please, stay with me until my birthday. Pagkatapos noon, pakakawalan na kita. Ilang araw na ang lumilipas mula nang mangyari ang insidenteng may kinalaman kay Mr. Verzosa. Ilang araw na rin mula nang makapag-usap kami ni Saga. Sinusubukan ko pa rin bumawi sa kanya kahit alam kong iwan na niya ako. But the more time she stays with me, the more she becomes unhappy. Pasensya ka na sa luto ko, ah. Panay tawag ang sekretarya ko kanina na overcook tuloy ang eggy. It's okay, matipid niyang sagot. Napangiti ako nang makitang diretsyo lang siya sa pagkain. Matapos niyang magkasakit, nawalan siya ng ganang kumain. Kahit anong ihain ko, hindi niya pinapansin. Bigla ko tuloy na alala ang mga effort niya noon sa akin. She did everything to make me happy. Pinagluluto niya ako, pinagsisilbihan. And even if I treated her badly after cooking for me, she still smiles at me while telling me how much she loves me. I missed her. Can you come with me after we eat? May pupuntahan lang tayo. Pagkatapos kumain ay nasa bayahe na kami ni Saga. Hindi man lang siya nagtanong kung saan kami pupunta, pero nang ihinto ko ang sasakyan sa tapat ng coffee shop ni River, nakita ko kung paano lumiwanag ang mukha niya. Bakit dinala mo ako rito? I don't want to come here. I know you're worried about him. Nanatili siya sa kinaupuan niya habang nakatingin sa coffee shop. Don't want to see you hurting. At nakikita kong sumasaya ka sa tuwing kasama siya. Umibis ako ng kotse at pinagbuksan siya. Saga. Lumabas si River mula sa coffee shop. Gulat ito at matagal na nakatingin sa asawa ko. River. Humina ako ng malalim. It fucking hurts me to do this. Pero alam kong isa si River sa mga nagpasaya sa asawa ko.
Wen was busy hurting her, he was there to tell her that she was worth it, that she doesn't deserve to be treated like how I treated her. Inui wife was a diamond. I couldn't see that, but what I failed to see, he saw it very clearly. He saw how beautiful and worthy she was. Umiti ako. I'll go ahead. May trabaho pa ako. Tumingin sa akin si Saga. There she goes again, looking at me with those sad eyes. Paano ko ba maaalis ang lungkot na yon sa mga mata niya? Do I really need to disappear from her life? Can I pick you up later? I tried to smile but she shook her head. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Pak, malutong kong mura ng matabig ang coffee sa ibabaw ko. Ng desk. Mabilis itong nilinis ng sekretary ko at binigyan ako ng bagong coffee. Kanina pa ako nagtatrabaho pero ni isa, wala pa akong natatapos. Puro na lang si Saga ang laman ng utak ko. She's still mine, but I no longer have the right to her. Bumubuntong hiningang tumingin sa akin si Leah. Sir, as long as you still have her heart, hinding-hindi ka mawawalan ng karapatan. Malungkot akong tumingin sa picture frame sa desk ko. It was our wedding picture. Bago ko lang ito inilagay sa table ko para maalala kung gaano kasaya ni Saga noong ikasal kami. She was smiling from ear to ear. Nakakapit siya sa braso ko kahit na parang wala akong pakialam sa kanya. I was such a jerk. Bakit ba ako natakot noon na aminin sa sarili ko kung gaano ko kamahal ang asawa ko? Now that I'm ready to tell the world how much I love her, she no longer love me. Kahit anong gawin ko, hindi ako mapakali sa office kaya mabilis akong nag-off at bumalik sa coffee shop. Pero sa labas pa lang, nag-init bigla ang gilid ng mga mata ko nang makita ang eksena sa loob. Nakangiti siya. Illy wife is smiling and laughing with River. I couldn't give her that happiness kaya bakit ko ipagkakait sa kanya kung kayang ibigay ng iba. Galing ako sa bahay ng isang famous designer na kakilala ko. Nang malaman na tapos na nito ang pinagagawa kong dress para sa asawa ko, ipinadala ko agad iyon sa mansion. Today is Inly birthday at ngayong gabi ay idadaos ang party ng kaarawan ko sa Alcantara Mansion. Kabado ako habang nakatayo sa harap ng glass wall at tinitingnan ang pagdating ng mga imbitadong tao. Mga kakilala at malalaking tao sa lipunan. Malapit nang magsimula ang pagtitipon pero wala pa rin si Saga. Hindi na ako umuwi sa bahay matapos may padala sa kanya ang dress. Just gave her a note that says, I'm gonna wait for her. Buong akala ko ay hindi na siya pupunta. Nandito na ang halos lahat, maging ang mga magulang ni Saga. Nawalan na ako ng ganang i-celebrate ang sarili kong birthday, pero natigilan ako at ang ilan pang tao nang makita ang pagpasok ng isang babae sa malaking pintuan ng mansion. A woman wearing a black sexy ball gown dress entered the big wooden door. She was stunningly beautiful with that dress. Kumikinang iyon bagay na lalong nagpatingkad sa angking ganda at alindog ng aking asawa. I'm wearing a white tuxedo that matches her dress. Kaya nang lapitan ko siya at magkatitigan kami all eyes are on us. Puno ng paghaang tinitigan ko siya. You look dazzling, mahal. Nahihiya siyang nagbaba ng paningin. Nilapitan ko siya at maagap na kinuha ang kamay niya para ikapit sa braso ko. I kissed her on the cheeks. Namula agad ang magkabilang pisngi niya kaya napangiti ako. Inoy baby. Kahit noon pa, ganito na siya. Mahiyain lalo na sa harap ng maraming tao. Naramdaman kong humigpit ang kapit niya sa braso ko. Don't worry, you're the most beautiful woman in this party tonight. Nag-angat siya ng mukha sa akin. I'm scared. Hinawakan ko ang kamay niyang nakakapit sa braso ko. Nanlalamig ito. Nakihalubilo na kami sa iba hanggang sa lapitan kami ni Mama at ng mga magulang ni Saga. Sa loob ng 2 taon, wala silang alam sa totoong estado ng pagsasama namin. Saga kept everything to herself. Ayaw niyang makialam ang mga magulang namin dahil natatakot siyang paghiwalayin nila lalo kami. Sinasaktan ko siya at tinatraidor pero kinimkim niya lang ang lahat ng iyon ng mag-isa. Kumusta kayo? Hiya, bakit hindi na kayo dumadalaw sa amin? Ni hindi kayo tumatawag. I missed my little girl. At ano itong naririnig namin na hindi maganda ang pagsasama nyo? Makahulugan kaming tiningnan ng daddy ni Saga. Anak, is everything okay with you and Marlon? Her mommy asked. Nagkatinginan kami ni Saga. I gently rubbed her hand that was clinging to me to keep her calm. Of course, everything's okay, Ma, Dad.
Tumingin ulit ako kay Saga, she just smiled at me. Hinawakan ako ni Mama sa balikat. Huwag kayong mag-alala sa dalawang ito. They're okay. I made sure that Noah's son would never hurt your daughter. Isa sa mga rason kung bakit hindi ko magawang hiwalayan si Saga noon it was because of Mama. Alam ko kung gaano nila kagusto si Saga para sa akin. Sila ni Papa. And now, I couldn't be more thankful to them. Sa kalagitnaan ng party, tinawag ako ng speaker para magbigay ng speech para sa lahat. I went to the center of the spacious living room and thanked all the people that attended the party. Thank you to each and every one of you, friends, family, co-workers patuloy na namamayagpag ang Alcantara of Food Company because of all of you. Sandali akong tumigil at tumingin kay Saga. And to my beautiful wife, I won't be here without you. I love you, mahal. The corners of her eyes began to heat up while looking at her gentle face. You're the most beautiful person I ever know. I'm so lucky to have you. Thank you for loving me. 11. Lumapit ako sa table namin at kinuha ang kamay niya. Obviously she was Larry but I pulled her into the center and danced with her. Nagsimula ring sumayaw ang iba pang mga magkapareha sa gitna, but I feel like Saga and I are the only people in the world right now. Thank you for coming. Malungkot siyang ngumiti. I grabbed her ila the waist and hugged her. Ngayon ay magkayakap kami habang sumasayaw. I love you so much, Saga. Hawak ko ng mahigpit ang kamay ni Saga habang nasa harap ng pinto ng mansion. Kauwi lang namin and it's midnight already. Pinilit kami ni Mama na matulog sa mansion but we insisted of going home. Pareho namin ginustong umuwi dito siguro dahil alam naming huli na ito. Pumasok kami sa malawak na espasyo at tumigil sa gitna, sinalubong kami ng nakabibinging katahimikan ng paligid. I felt the emptiness of the house. Kahit kasama ko pa si Saga, isipin palang naalis na siya, dinudurog ng pino ang puso ko. I faced her and smiled. Are you sleepy or you wanna drink a coffee and have a little talk with me? Malungkot niyang sinalubong ang mga mata ko. Tangina, bakit ngayon ko lang nakita ang halaga ng asawa ko? Kung pwede ko lang ibalik ang dati sa lahat, nakahanda akong isuko ang lahat mabawi lang ang pagmamahal niya. I never should have taken her for granted. Magkahawak pa rin ang kamay namin nang hilahin niya ako papunta sa kusina. Pinaupo niya ako sa harap ng kitchen island bago lumapit sa fridge. Happy birthday. She smiled at me with a cake on her hand. It was a cake filled with white frosting and a lot of strawberries and chocolates on top. May isang kandila rin sa gitna. She sang to me as she brought me the cake. I couldn't contain the happiness I felt. Then my heart has been racing non-stop just looking at her. Happy birthday, Marlon. I baked this myself. Nagdalawang isip pa ako kasi yung huling cake na ginawa ko para sa'yo, itinapon mo lang. Unti-unting naglaho ang ngiti sa mga labi ko nang maalala ang nangyari noong huling taon. Nahuli niya akong kasama ang iba't ibang babae sa araw ng birthday ko. Nag-away kami at sa sobrang inis ko, itinapon ko ang dala niya. Cake na. I didn't know that she made that herself. Kinaumagahan nang sabihin yon sa akin ni Sita, ang laking pagsisisi ko. Blow the candle and make a wish. Napangiti ako. Sandali akong tumahimik bago hinipan ang kandila. I love you, bulong ko matapos mamatay ang sindi ng candle. Ilang beses siyang lumunok bago pilit nang umiti. Anong wish mo? Your freedom. Nawala ang ngiti sa mga labi ko. Your happiness, eh. Biglang lumungkot ang mukha niya. Ibinaba niya ang cake na hawak at may inilabas mula sa isang drawer. This is a birthday gift for you. Alam kong magiging masaya ka rito. Inabot niya sa akin ang isang brown envelope. Nang buksan ko ito, malungkot akong ngumiti. It was our divorce papers. Nakaupo ako sa sahig habang ang likod ay nakasandal sa gilid ng kama. Nasa loob ako ng madilim naming kwarto hawak ng mahigpit sa isang kamay ang divorce papers na may pirma na ni Saga. Nasa guest room na siya dala ang lahat ng kanyang gamit. She said she doesn't want to sleep in one bed with me. Tangina! Paulit-ulit kong pinagmumura ang sarili ko. Mawawala na sa akin ang asawa ko. Hindi ko nakayanan ang katahimikang dala ng pag-iisa. Agad akong tumayo at umalis para magtungo sa bar. Pack this packing life. Inisang lagok ko ang laman ng basong hawak ko.
Tangi na talaga. Nakakaisang bote na ako ng alak, pero hindi pa rin namamanhid ang pakiramdam ko. Nandito pa rin ang sugat na ibinigay ni Saga kasama ng putangin ng divorce papers namin. I know this would happen. I told you so, naiiling na sumbat ni Janice. I was in a bar drowning myself in alcohol with LA friends. Pagkatapos ng party ko kanina ay dumiretso sila rito para mag-unwind. Even Tristan was here. She even gave me a birthday cake. Is packing birthday cake, Jude. How could she make an effort like that and then suddenly give me the packing divorce papers? Divorce paper for birthday gift to your husband. That's dope, natatawang saad ni Zian. Hindi ko na napigilan ang malakas na paghila sa buhok ko nang maalala ang mga araw na naglalambing sa akin si Saga kahit pinagtutulakan ko na siya palayo. I miss her already. I miss my wife. Packing hurts. Para akong mamamatay sa sakit. Natahimik ang lahat ng pakawalan ko ang mga salitang iyon. Lasing na nga ako pero hindi pa rin nawawala ang sakit. Kahit umuugong sa buong paligid ang malakas na tugtog, kapansin-pansin ang pagtahimik namin. Pinagdaanan na yan ni Dylan, I'm sure he can relate. Napatingin ang lahat kay Dylan dahil sa sinabi ni Janice. Naiiling akong tumawa. So, what did you do, ha? O anong kailangan kong gawin para mabawi ang asawa ko? Kalmado siyang nagkibit ng balikat. Just do exactly what did. Don't let go of her no matter what. Umaga na ako nakauwi dahil hindi ko napigilan ang pagbagsak ng katawan ko matapos ng ilan pang baso ng alak. I even went to a hotel first and made Laya bought me suit. I didn't want Saga to see me in such pitiful look early in the morning. Gusto kong maging presentable sa harap niya. Natigilan ako nang makapasok ng mansion. Pababa na ng hagdan si Saga, hila ng 2 kamay ang malaking maleta. Mahal, paalis ka na? Malamig niyang sagot. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa akin. Ilang ulit akong napalunok. Bigla akong nataranta sa dapat kong gawin. Damn it! How can I stop her from leaving? Kumain muna tayo. Magluluto ako. I'm not hungry. But, Saga, it's almost 8 in the morning. You need food to have energy. Tumigil siya at parang nawawala ng pasensya na tumingin sa akin. What now? What do you want? Bakit mo ito ginagawa? Inis niya akong tiningnan. Matagal akong natahimik. Nag-iisip ako kung ano ang dapat na sabihin. 2 taon ko na siyang binibigyan ng problema. Ayokong isipin niya na hanggang sa paghihiwalay namin, problema pa rin ang ibibigay ko sa kanya. Marlon, kung wala kang sasabihin, umalis ka sa daan. She can ask for another favor. Napapikit siya. Marlon. Please, huling-huli na ito. Umiling siya at akmang magpapatuloy sa paglalakad pero pinigilan ko siya sa kamay. I knelt down in front of her, begging. Spend time with me for a whole week, and after that, I won't stop you anymore. Is this a joke? Matapos ng 2 taon, nakuha mo na rin sa wakas ang gusto mo, and now you want to spend time with me for a week. Please, Saga. Pagod siyang nagbuga ng hangin. Marlon. Please, I'm begging you. Nakatingala ako sa kanya. Nakikita ko sa mga mata niya na nasasaktan siya, kaya alam kong may nararamdaman pa rin siya para sa akin. Kahit katiting lang na pagmamahal, kakapitan ko. Pag-iisipan ko. Nakahina ako ng maluwag. Promise? It's not a promise. Mabilis akong tumayo at siya sa noo. Bukas, hihintayin kita sa bus station. 4 yen. Sabi ko, pag-iisipan ko pa. Talaga, sir. Pumayag ba si Ma'am Saga? Nahinto ako sa pagliligpit ng gamit sa desk ko dahil sa tanong na yon ni Leah. Pag-iisipan daw niya. Hindi. Paano kung hindi sumipot? I smiled at her. Sisipot siya. Paano nga kung hindi? Mariin akong pumikit. I don't know, Leah, pero ito na lang ang huling pag-asa ko. I'll earn her trust and love again. Gagawin ko ang lahat, mabawi lang siya. Malapit nang mag-3:00 ng hapon ng mga oras na yon, bago ako tuluyang umalis ng office, isang tawag ang natanggap ko mula kay Mama. Come to the mansion right now. I need to talk to you about Hermosa Retail. Napabuntong hininga ako sa narinig. At ano itong narinig ko? You're going to leave for a week? Well,
What happened this time? Mama, I'm gonna call you again after get back. I'm sorry. Marlon, tuluyan kong ibinaba ang tawag. This is the first time I did this to her. Buong buhay ko pagkatapos mamatay ni Marcus, lagi na lang akong naglilimos ng pagmamahal at pagtanggap mula sa kanya, but she never gave me that. Si Marcus ang panganay, siya ang paboritong anak, siya ang mas mahal. Sigurado ako na kung papipiliin si Mama sa amin ni Marcus, ako ang mas gugustuhin niyang nakalibing sa lupa. Wala pang 4:00, nasa bus station na ako at hinihintay si Saga. Excited akong makasama siya. An hour has passed but Saga still hasn't arrived. Patiently waited for her until it was 6:00. Malungkot kong inangat ang braso ko para tingnan ang oras, lagpas 2 oras na pero wala pa rin siya. Nag-init ang gilid ng mga mata ko nang maisip na hindi talaga siya darating. I don't want to let her go. God, I want to beg her to take me back. Siya ang tahanan ko, ang tanging tahanan na gusto kong uwian. Pero ayoko rin maging selfish. Ayokong kapitan siya kung talagang gusto na niyang lumaya mula sa akin. I have hurt her for 2 years and now she was healing. Hindi ko magagawang pagdamutan siya ng pagkakataong lumigaya. Tumayo na ako at mabigat ang loob na naglakad palayo, pero natigilan ako nang makita ang babaeng tumatakbo palapit sa akin. Saga? You look miserable. Napangiti ako sa sinabi ni River. Coming from someone with a black eye, cut on his lips, and wounds all over his face. Natawa siya bago nilapag ang baso ng mainit na kape sa harap ko. Sugat lang ito, maghihilom din, pero iyang sugat mo, hindi iyan bastang maghihilom. Time heals all wound. Time don't heal all wound, Saga. You just learn to live with the pain. Inirapan ko siya bago humigop ng kape. Tama naman ang sinabi niya, pero kailangan bang i-discourage niya ako ng ganito? Pilyo talaga. So, ano nang plano mo ngayon? I shrugged and my shoulders. Magpapakalayo-layo muna ako. Gusto ko sa pagbalik ko, haharap ako sa mga magulang ko na wala nang nararamdaman pa para kay Marlon. Para hindi na rin mahirap sabihin sa kanila na hiwalay na kami. Talaga ba? Magagawa mong maiwala ang nararamdaman mo para sa kanya? Kung hindi mawala, kahit mabawasan man lang. Hay nako, huwag kang ang nega. We decided to change the topic and just talk about positive things. Pagkatapos namin mag-usap, umalis na ako, dala ang maleta ko. Hindi na ako uuwi sa bahay ng mga magulang ko, tatawagan ko na lang sila kapag nakarating na ako sa Canada. I went straight to the airport from the coffee shop. Nakahanda na ang lahat at naghihintay na lang ako ng boarding time ko. Sinigurado kong naka-off ang cellphone ko para hindi ako makontak ni Marlon. Nang marinig kong tinatawag na ang pangalan ko, tumayo na ako para umalis, pero natigilan ako nang makita ang babaeng maarte na naglalakad papunta sa akin. Si Mezzi. Nakasunod sa likuran niya ang kanyang mga bodyguard. She had a smile on her lips. Nang makalapit ay bumaba ang paningin niya sa maleta ko bago tumingin uli sa akin. Didn't expect to see you here. You must be very happy now. Get out of easy way, Mezzi. Nangutya siyang tumawa. Actually, you're the last person I want to see right now. Nang dahil sa iyo, nasira ang plano ko. Anong ibig mong sabihin? Oh, wag ka nang magkunwari na wala kang alam. She rolled her eyes. Inis akong umiling at nilagpasan na lang siya, pero natigilan na naman ako nang hanapin niya sa akin si Marlon. Akala ko ba, kabit ka ng asawa ko? Bakit sa akin mo siya hinahanap? Nagsawa na siya sa iyo, kaya hindi mo na makontak. Matagal niya akong tiningnan na para bang kinakabisa ang mukha ko. So, you really don't have an idea, huh? Will you shut it? Cut the crap, Mezzi, and go straight to the point. Okay, I think should tell you the truth first before I leave. Mukhang wala ka talagang kaalam-alam tungkol sa ginawa ni Marlon para sa iyo. Ginawa ni Marlon para sa akin. Ano na naman bang ibig sabihin ng babaeng ito? Paalis na lang ako pero ginugulo pa rin nila ang isip ko. What did Marlon see in you? You're just a worthless bitch. Kumuyom ang mga kamay ko sa narinig pero hindi ko na siya pinatulan. I'm pregnant, ayaw kong masaktan ang baby ko. Pinakasalan ka na nga, pinili ka pa over their company's success. How lucky you are. What?
Natigilan ako bigla sa mga narinig. Inayos niya ang buhok niya habang nakangiti. Pero pansin ko ang inis sa mukha niya. He said he loves you very much. What an idiot. I can give him so much more than you could ever give, but he still chose you over me. Let's see kung hanggang saan ang mararating ng kumpanya nila without our company's help. Tatalikuran niya sana ako pero bigla ko siyang pinigilan. Hindi kita maintindihan. Linawin mo ang sinasabi mo. Inis niyang tinabig ang braso ko. Maliit ba ang 11 utak mo at hindi mo ako maintindihan? Mas pinili ka ni Marlon kaysa sa akin. Bakit mo nga sinasabi iyan? Inalok ko siya ng deal. He can have Hermosa Retail if he divorces you and marry me, but he refused. He said he loves you more than the Alcantara Company. Let's see kung hanggang saan siya dadalhin ng pagmamahal na sinasabi niya. Tinalikuran na niya ako. I was left speechless while still processing everything in my mind. Lumipas ang oras, nagtatalo na ang puso't isip ko sa gagawin. Marlon chose me over their company's welfare. But Kehle. Natigilan ako nang maalala ang sinabi niya kahapon. Magkita kami sa bus station sa 4:00 ng hapon. Mabilis kong tinaas ang braso ko, it's almost 6 in the evening. Tumayo ako. Parang may sariling isip ang mga paa ko nang mabilis itong tumakbo palabas ng airport. Dali-dali akong sumakay ng taxi at nagpahatid sa bus station. Nanunubig ang gilid ng mga mata ko habang tumatakbo at hawak ang tiyan ko. I know that I'm 2 hours late, but something's telling me to come here. Tuluyang umagos ang luha sa pisngi ko nang makitang naghihintay pa rin si Marlon doon. Tulala sa kawalan. Sandali akong huminto. I was right. Nandito nga siya. Nang tumayo siya at akmang aalis na, nagpatuloy ako sa pagtakbo. Tumigil siya at natulala nang makita ako. Saga, he said tearfully. Kung susundin ko ang isip ko, wala ako rito ngayon. Pero itong puso ko, walang ibang lugar na gustong puntahan kundi dito. Mabilis akong nilapitan ni Marlon at niyakap ng mahigpit. Thank you for coming, mahal. Hindi ako nakakilos o nakaimik. Nanatili lang akong nakatayo habang yakap niya. Akala ko, hindi ka na darating. Akala ko rin. I guess, tanga pa rin ako hanggang ngayon. Kumalas siya sa yakap at nakangiting hinaplos ang pisngi ko. Pinahid niya rin ang mga luha sa mukha ko. Saan nga pala tayo pupunta? Hawak niya ang kamay ko at hila ang maleta ko at ang bag niya. Hindi ko alam. Nakaalis na ang bus na sasakyan natin. Siguro kung saan na lang tayo dalhin ang paalis na bus? Natigilan ako bigla. Seryoso ka? Ayaw mo ba? Tumigil siya at humarap sa akin. Banayad niya akong inisyan. Bigla ko na naman naalala ang mga sinabi ni Mizzy. Bumuntong hininga ako at tumango na lang sa kanya. Ito na lang ang magagawa ko para sa ginawa niya. And besides, I wanna be with him, too, before I leave. Hindi ko napansin na nakaidlip na pala ako habang lulan kami ng bus. Nakaunan ako sa balikat niya at hawak niya ng mahigpit ang kamay ko. Paggising ko, umaga na at nasa malayong probinsya na kami. Patakbo at hawak kamay kaming lumapit sa isang jeepney na bibiyahe na. Kami pa lang ang pasahero dahil sa sobrang aga. Makalipas lang ang halos 30 minutos, narating namin ang simple at maliit na bahay sa dulo ng isang compound. Wala itong bakuran pero napaliligiran ng naglalakihan at nagtataas ang halaman ang paligid ng bahay, kaya may privacy pa rin. We're going to stay here for a week. Akala ko ba hindi mo alam kung saan tayo pupunta? Bakit may nakahanda ka ng bahay para sa atin dito? Hindi niya ako sinagot. Hinalikan niya lang ako sa noo bago dinala sa kwarto. Magpahinga ka na muna. I know you're tired. Ikaw. Saan ka pupunta? Pinigilan ko siya nang makitang palabas na siya ng kwarto. Magluluto lang ako ng agahan. Gigisingin kita kapag handa na ang pagkain. But you're tired, too. You should rest, see. Ikaw ang dapat na magpahinga. Putlang-putla na ang mukha mo. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ko. Hindi ko napigilan ang hindi mapangiti. Parang panaginip lang ang nangyayari. Ni sa hinagap, hindi ko inisip na magiging ganito ka-sweet sa akin si Marlon. Pinigilan ko siya ulit ng talikuran niya ako. Huminga ako ng malalim.
May usapan tayo, 1 linggo lang ito, Marlon. After this, I'm leaving. Nakita ko ang paglungkot ng mga mata niya, kaya hindi ko rin naiwasan ang hindi malungkot. I have to do this. For myself and for the baby. Hindi na ako nakatulog pa kahit anong pilit ko. Ayaw mawala sa isip ko ang malungkot na mukha ni Marlon kanina. Pumunta na lang ako sa kusina para tulungan siyang magluto. Ibang-iba na si Marlon ngayon kumpara noon. It feels like I'm with a complete stranger, a man just met. He's very gentleman and caring. Halos ayaw niya akong patulungin sa pagluluto at ngayon, asikasong-asikaso niya pa ako. Kumain ka ng marami. Nangangayayat ka na. Naglagay siya ng maraming ulam at kanin sa plato ko. Ayaw mo sa heavy breakfast, di ba? Bakit puro karne at kanin itong hinanda mo? Natigilan siya sa paglalagay ng ulam sa plato ko. Gusto mo bang ipagluto kita ng gulay? Nagulat ako nang mapansin na tatayo siya. Mabilis ko siyang hinawakan sa braso. Nagtatanong lang naman ako kung bakit hindi iyong favorite breakfast mo ang niluto mo. You like pancakes more, and strawberries, and chocolate or honey syrup. 11. He smiled at me. Kasi ito ang favorite ng asawa ko. Natahimik ako bigla. Heto na naman siya at ang mga hirit niya. Inirapan ko siya. May iba kang asawa? May iba pa bang Saga Esperanza Cordova? It's Saga Esperanza only. Inirapan ko ulit siya. Pagkatapos naming kumain, salitan kaming naligo para makapamasyal sa labas. What are you wearing? Salubong na agad ang kilay ni Marlon habang nakasandal ito sa hamba ng pinto ng kwarto at nakatingin sa akin. Shorts and crop top, Kalele. Get change. It's too short. Kaya nga short kasi short siya. Then change, now. But I want to wear this. Saga, there's a lot of pervert men outside. Ayaw kong makita nila ang maputi, makinis, at mahaba mong binti. Those are only exclusive to me. Nag-init ang mukha ko sa mga narinig. Mas mukha ka pang manyak. And you sound creepy. Mahigpit niya akong pinigilan sa kamay nang lalagpasan ko sana siya. Magpalit ka nga. Ayaw ko sabi. This is what I want to wear. I like these shorts, so back off. Fine. Suotin mo iyan kung gusto mo talaga. Pero palitan mo ang iyang crop top mo. Magsuot ka ng damit na hanggang tuhod. Malakas niyang sinarado ang pinto nang lumabas siya ng kwarto. Nakakainis. Ganitong mga damit ang gusto niyang sinusuot ng babae niya, pero ngayong suot ko, ayaw niya. Nagtatadyak akong nagpalit ng kasuotan. A word simple floral print summer dress, at hinayaan ko ring nakalugay buhok ko. Habang naglalakad sa daan papunta sa sakayan ng jeep, napansin kong masama ang tingin ni Marlon sa mga lalaking nasa paligid. Lihim akong natuwa. Paano, nasa akin ang paningin ng bawat lalaking nadadaanan namin. I don't like getting attentions, but if it annoys him, then I'm fine with it. Mahina akong napasinghap nang mahigpit niya akong akbayan at saka parang nagmamalaking tumitingin sa mga lalaki. Like he was saying I'm his property. Possessive naman. Lagi na lang tayong nag-mall. Let's go somewhere else na lang. Saan mo gustong pumunta? Ilang segundo akong nag-isip. Park? Gusto kong magpahangin. Bukas na lang tayo mag-mall. Ginawa nga namin ang gusto ko. Nagpunta kami sa park pero bago pa man makapasok, hinila naman ako ni Marlon sa mga nagbebenta ng street foods sa gilid ng daan. You wanna eat street foods? Gulat kong tanong. Naglabas siya ng ilang tig negatibo, 100 pesos. Yeah, I wanna hear say. Pero hindi ka kumakain ito. Sensitive iyang bituka mo, di ba? Baka sumakit iyang tiyan mo. Then bring me to the hospital. Mabilis kong pinigilan ang kamay niya nang akmang isusubo niya ang isang fishball. The last time he ate an unfamiliar food in Thailand, he was hospitalized for a week. Marlon, bakit bigla-biglang gusto mong kumain ito? Hindi ka nga sanay kumain ng ganito. Alam mo man lang ba ang tawag dito? No, but you can tell me. Educate me with foods that I don't know. At saka, kumain ka nito with River, so I wanna piece it too. Kinindatan niya ako bago tuluyang sinubo ang fishball. Kakain lang siya nito dahil kumain kami nito ni River.
Nailing na lang ako. Bumili kami ng lahat ng klase ng street foods na binebenta roon at saka namin dinala sa loob ng park. Naupo kami sa grandstand at nanood ng laban ng mga lalaking nagbabasketball. Edse, okay naman pala ito, tumatango-tango niyang sabi sabay subo nung malaking bilog na kulay orange na may egg sa loob. I think it's called tukneneng or something. Kumain na rin ako at sinimulan enjoy in ang panonood ng basketball match. Habang kumakain naman ako ng tempura, biglang tumayo si Marlon. Bibili lang ako ng maiinom. Wait here, okay? And don't talk to strangers. Hinatid ko siya ng tingin hanggang makalabas siya ng park. Nailing ulit ako dahil sa kanya. Kung itrato niya ako, parang bata. Kinikilig ako and I hate myself for feeling this way. This is goodbye bonding. Hindi ako dapat kiligin. Pero ngayon lang naman, after this, it's over. Bumalik si Marlon dala ang isang supot ng mga drinks, street foods and a cone of Rocky Road ice cream. Binigay niya sa akin ang ice cream at isang pineapple juice. Bumili ka ulit ng street food. Bili rin tayo bago umuwi. Namilog ang mga mata ko. Hindi halatang gustong-gusto mo niyan, no? He just smiled at me and continued eating while watching the basketball match. Pag-uwi namin, may bitbit na nga siyang itim na supot ng mga street food na binili niya. Napangiti ako habang nagluluto kami ng dinner. Panay kain kasi siya ng tempura. So far, okay pa naman ang tiyan niya. Mahal, hindi pa tayo nakakapag-bar together, di ba? Natawa ako. Gusto mo bang mag-bar? Yes, gusto kong uminom kasama ka. I want to get drunk with you, go home at night while tipsy and holding your hand. Magiging masaya iyon. Napangiti ako ng malapad. Gusto ko rin iyon. Gusto kong gawin ang mga bagay na iyon kasama siya. Naalala ko pa noon, nakalista na ang lahat ng bagay na gusto kong gawin kasama si Marlon. Nakakalungkot lang na kahit isa, walang natupad. Nakapantulog na ako nang makalabas ng shower. Nakaupo na sa kama si Marlon habang ang mga mata ay nakatutok sa Awkward akong lumapit sa kabilang banda ng kama. Alangan pa ako kung upo na o hindi muna. I can sleep on the couch if you want. No, mabilis kong sagot. It's fine. Humiga akong patalikod sa kanya. Doon sa gawi ko, may salaming bintana kung saan makikita ang bilog na buwan sa langit. I kept staring at the moon while waiting for Marlon to sleep. Kinabahan ako nang biglang patayin ni Marlon ang sihi. Tumayo ito at pinatay na rin ang ilaw maging ang lampshade sa bedside table. I bit the lower lip and pretended to be asleep. Tanging ang liwanag sa buwan ang nagbibigay ilaw sa loob ng kwarto. My heart started racing when felt him coming closer to me. At halos huminto sa pagtibok ang puso ko nang yakapin niya ako mula sa likuran. I felt a familiar pain in his chest when his hug tightened. Damang-dama ko ang pangulila sa mga yakap niya. Dumiin ang pagpikit ng mga mata ko habang dinadama ang init ng yakap niya. He kissed me on the head and whispered, I love you, Saga. I swallowed hard. I love you, too. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako sa paulit-ulit na pag-vibrate ng cellphone ko. Nakayakap pa rin sa akin si Marlon mula sa likuran pero tulog na siya base sa lalim ng paghinga niya. Maingat kong kinuha mula sa loob ng drawer sa siditable ang phone ko at nakitang isang unknown number ang tumatawag. Pamilyar sa akin ang numero but didn't answer it. It's 3 in the morning, for God's sake. Sinong tatawag ng ganitong oras? Napansin kong may 10 missed calls ako mula sa number na ito. At may 2 ring text messages. I opened the second message. Can we meet? Creepy. Sino ba ito? Nang mabuksan ko ang first message, doon ako natigilan sa pangalang nabasa. Saga, it's me. Mina. Hindi ko pinansin ang mga pinadalang messages ni Mina. Kahit ang makailang ulit niyang pagtawag ay hinayaan ko lang. In-off ko ang phone ko at itinago ito sa loob ng drawer. Alam kong manggugulo lang siya. Hindi ko hahayaan na masira niya ang huling mga araw na makakasama ko si Marlon. Pumikit ako at pinilit ang sarili na matulog. Kinabukasan, maingat akong bumangon ng magising. Wala na si Marlon sa kama at mukhang tahimik din sa buong kwarto. Nasa kusina na yata.
Kinuha ko ang towel ko at mga gamit na panligo. Dire-diretso akong pumasok sa banyo, pero natigilan ako nang makita ang bumungad sa akin sa loob. Marlon! Mabilis akong nagtakip ng mga mata at padabog na lumabas. Susunod, mag-lock ka, ha? Nagdidilim. Ang paningin ko sa iyo. Kabadong naupo ako sa dulo ng kama habang hawak ang dibdib ko. Para akong nakipagkarera sa mga kabayo. He was naked while shaving his beard. Naked and damned sexy. Ang bastos mo. Self. Maya-maya ay lumabas na siya mula sa banyo. This time, nakatuwalya na. Natatabunan na ng towel ang makasalanang parte ng katawan niya. Next time, learn to lock the door, you pervert womanizer. Bakit parang gulat na gulat ka? Matagal mo nang nakikita ang katawan ko. Noong hindi pa tayo hiwalay. But now. Oh, in my God. So bastos. Naggalit-galitan ako at nagmart sa papuntang banyo. Pikit mata akong sumandal sa nakasaradong pinto. Oh, no. I'm feeling so hot. Dahil ba ito sa pagbubuntis ko? Pagkatapos maligo, ripped jeans and pink-fitted shirt lang ang isinuot ko saka nagmamadali ng lumabas. Hindi na ako nag-skirt, baka mapagalitan na naman ako ni Marlon. After we had breakfast, agad kaming pumunta sa town para mamasyal. We went to arcade to play games. Pareho namin hindi naranasan ito noong kabataan namin. Ako dahil good daughter ang peg ko noon at bahay, eskwela lang ang naging buhay ko. While Marlon, masyado pa siyang bata noong mag-umpisa siyang training to take over their company. So, he didn't have time to enjoy his teenage years. Mahigit 1 oras din ang tinagal namin sa arcade bago ko siya pinilit na pumunta sa last floor ng mall kung nasaan ang scene at mga rides. Nanood ka ng movie kasama ang lalaking iyon, di ba? Paano mo nalaman? Nakaalalay siya sa akin habang paakyat ako kay Donald Duck na isa sa mga ride. Just no. Marlon, sinusundan mo ba kami? Hindi siya makatingin sa akin nang itanong ko iyon. Nanlaki ang mga mata ko. Sinusundan mo nga kami? Ang creepy mo. Stalker ka ba? Nagsimulang umandar si Donald Duck. Atras abante ito tapos ikot at atras, abante na naman. Obviously, this is for kids' rides. But the whole time, Marlon was holding my hand. Akala mo talaga, mahuhulog ako mula sa pambatang rides na ito kapag binitiwan niya ang kamay ko. Aray! Saga! I'm sorry. Baby, I'm sorry. Inis kong tinabig ang kamay niya habang nakaupo sa sahig. Bakit mo ako binitiwan? Sabi mo, kaya mo na? Nagalit ka pa nga nang alalayan kitang bumaba. Kahit na. Dapat hindi mo binitiwan ang kamay ko. Kapag sinabi kong hindi, 0-0 ang ibig sabihin noon. Pigil ang sariling tawa nang inalalayan niya akong makatayo. Ang baby ko, kawawa naman. Sorry na, mahal. Hiyang-hiya ako sa mga taong nakakita ng pagkahulog ko, kaya panay kurot ako kay Marlon habang nakatungo at nagsumikmik sa gilid niya. Hinila ko siya papunta sa sinehan para makapagtago. Nanood kami ng palabas ni Kim at Sian bago naglaro sa claw machine. It cost us almost 1,000 pesos before we could win a small pink teddy bear prize. What should we name her? Naglalakad na kami ni Marlon sa gilid ng kalsada nang itanong niya iyon. Whew! Ang baby natin. Bigla akong natigilan sa narinig. Baby natin. Paano niya nalamang buntis ako? Halata na ba ang tiyan ko? O nakita niya ang SFE na ginamit ko? But it's impossible. Sure akong tinapon ko iyon. That little bear. We should give our baby a name. Bumaba ang paningin ko sa teddy bear na yakap ko sa aking dibdib. Ito ang tinutukoy niya. I'll breathe a sigh of relief. Akala ko, nabuko na niya ako. Bakit baby natin? I want us to treat her as our own baby. Tutal, wala pa tayong anak. Wala pa? Tumigil na ako sa paglalakad at humarap sa kanya. Umiti siya pero hindi ako sinagot. Katulad ng lagi niyang ginagawa kapag umiiwas siya sa usapan. How about princess? Sumimangot ako ng mukha. Baduy. Hey, anong Baduy? It's a cute name.
She's will be our princess. Masyado nang gasgas iyang princess. Ang dami ko ng kilalang princess sa Philippines. Huwag na tayong dumagdag. He chuckled. Then what about Baby Saga? No, Cutie Saga. And I love Saga. Inis ko siyang binalingan at sinuntok sa braso. Natigilan ako nang bigla niya akong halikan sa noo. Ikaw na nga lang ang pumili. I'm not good with names. Kagatlabi akong nag-isip ng magandang pangalan. Gusto ko sana iyong combination ng name namin. Maggie? Tiningnan niya ako bago tumingin sa anak namin ay sandali. Did you just call this beer anak namin? I'm so out of Ezra mind. It suits her. Our baby Maggie. He held my hand and we continued walking the side of the road. Iniisip ko kung anong gagawin. Should tell him about my pregnancy. I tightly closed and my eyes. No. I can't do it ngayon lang kami ganito pagkatapos maghihiwalay na kami. Kapag nalaman ni Marlon na buntis ako, hinding-hindi na niya ako pakakawalan. He must not know. Sasabihin ko naman sa kanya ang totoo pero kapag malaki na ang anak namin.